Plano po namin magpakasal sa susunod na buwan. Eh, kakakasal lang ng ate ninyo ng isang buwan eh. Sukob yung kasal nyo. Minalas po kami nung nagpakasal kami. Nung sumunod ako magpakasal kay ate. Initially, yun yung naramdaman ko. May mabigat po sa kanilang dalawa. Joselito, Maria, I now declare you husband and wife. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Friends, I now present to you Mr. and Mrs. Joselito Rivera. Congratulations sa inyo ni Kuya Joselito. Salamat. Alam mo ate, naiingit ako sa'yo. Oh, bakit naman? Kasi nahanap mo na yung lalaking para sa'yo. Ano ka ba? Ipagdasal mo lang yan at darating din yun. Sana parang katulad ni Kuya Joselito. Na malaking sweldo. Para magkaroon din ako ng bongga ganitong kasal. Oo, dapat lang. Dapat talaga. Tama. Anak, ginawa mo ba yung bilin ko? Alin po? Yung tatapakan mo yung paa ni Lito habang naglalakad kayong papuntang altar para hindi ka sunod-sunuran sa kanya. Ano ka pa naman, Nay? Alam mo, mahilig ka talaga sa pamahiin. Siyempre, mabuti na yung sigurado. Ay, Nanay talaga. 1, 2, 3. Yun. Tara. Tayo na sa reception. Okay. Wait lang, Nay. Yung bag ko pala naiwan ko lang doon. Bilisan mo, baka may makakuha. Ano? Ano sabi mo? Gusto ko sanang formal na hingin sa inyo yung kamay ni Carmelita. Plano po namin magpakasal sa susunod na buwan. Kasal sa susunod na buwan? Nababaliw na ba kayo? Eh wala pang isang buwan kayong magkasintahan eh. Wala naman ho sa tagalin eh. Di ba po ang importante, mahal niyo isa't isa. Kami po ng Carmelita, mahal na mahal po namin yung isa't isa. Tsaka, simpleng kasal lang naman, Nay. Sa West lang po. Opo. Abay, nababaliw na talaga kayo. Eh kakakasal lang ng ate ninyo ng isang buwan eh. Sukob yung kasal nyo. Maria, kausapin mo nga tong kapatid mo. Nay, pamahiin lang naman yung sukob. Tingnan mo nga, ngayon lang siya naging ganyang kasaya. At saka kung talaga nagmamahalan silang dalawa, pagbigyan nyo na. Okay lang yun. Oo nga, Nay. Tama naman po si Maria eh. Tsaka baka tinatakot nyo lang yung sarili nyo. O sige. Bahala kayo, magkampihan kayo. Sige, pagtulungan ninyo akong lahat. Pero sinasabi ko sa inyo, totoo ang sukob. Matakot kayo sa sukob. Baka isa sa inyo malasin. Tanggapin mo tong singsing na to Bilang isang panatang to sa'yo, na ikaw ay kagalang, pahalagahan mamahalin, sa hirap at ginhawa ngayon at kailanman. hanggang sa kamatayan. Nay, ano yun? May babaeng nakatayo doon kanina nakaitim. Hindi mo nakita? Nay, wala naman tao doon eh. Sana hindi hayaan ng Diyos pero masama talaga ang kutob ko eh. Nay, huwag kayo maniwala sa sukob. Hindi po totoo yun.
Mabuti naman nandito ka na. Wala nang gatas si baby eh. Lasing ka? Hindi, nakainom na. Ha? Uminom ka? Di ba usapan na natin na huwag ka nang iinom? Bira ka naman, Maria. Oh. Bira na nga lang ako mag-inom. Ang dami-dami pa sinasabi sa akin. Wala na kasing gatas yung anak natin eh. Ako na lang bibili. Sige, pahingin na lang ang pera. Wala na. Ano wala na? Wala na akong pera. Nalugi na yung restaurant na pinasukan ko. Tuloy na nagsara yung restaurant. Kaya ako ganito, kaya ako nagiinom. Ano na tayo niyan? Hindi ko alam. Ang kapal din ng mukha mo, no? May pambayad ka dyan sa alak mo, pero wala kang pambayad sa gamot ng anak mo. Wala naman akong ginastos dito, Maria. Si pare yung nagpainom. Nahatak lang ako. Bakit kaya hindi mo hatakin yung sarili mo sa kasipagan? Maghanap ka ng trabaho. Alam mo, mapuputulan na tayo ng kuryente. Wala na tayong pambayad sa bahay. Ang dami na nating gamit na nasanla. Alam mo, ayoko na mangutang sa kapatid ko. Naghahanap naman ako ng trabaho. Wala eh, talagang malas lang ako eh. Hindi ako matanggap-tanggap eh. Eh, namimili ka kasi ng trabaho. Kung ako na lang kaya magtrabaho at dito ka na lang, mag-alaga ka ng anak mo. Pwede ba itigil mo lang yung pagbubunganga mo sa akin? Kasi naririndi na ako eh. Ako ang lalaki. Dito ka lang, ako ang kakayod. Ako magtatrabaho. Ayan! Diyan ka magaling. Masyado ka kasing ma-pride. Ano? Kailan ka maghanap ng trabaho? Kung kailang patay na kami ng anak mo? Maria! Ayan, Maria! hindi mo? Ayan, sinasabi ko sa'yo. Ano na, Maria? Kailan mo balak magbayad sa akin ng utang mo? Isama mo na pati renta ng bahay na to. Madam. Pasensya na po talaga kayo ha. Wala po kasi talaga kami ngayon eh. Pero pangako kapag nagkatrabaho ako, magbabayad ka agad kami sa inyo. Kung nakakayaman lang yung pangako nyo, milyonarya na siguro ako. Total, hindi naman kayo makabayad. Hahakutin na lang namin itong mga gamit nyo. Uy, teka lang! Trespassing yan! Huwag mong kunin yung gamit namin! Uy! Ay! Asawa ko yan! Uy! Uy! Dapat sa'yo. Saan mo ba ako dadalhin? Saglit lang. Saan ba to? Ito lang. Tay na lang. Up! Stay lang. Ayan na. Surprise! Sa atin to? Malaki kasi yung nakuha kong bonus sa kumpanya eh. Eh, sapat naman na ipon natin kaya naisipan ko, bumili na ng sarili nating bahay. Napakaswerte ko naman sa'yo. Hindi, mahal. Alam mo, ikaw yung swerte sa akin. Kayo ni Baby. Alam mo, simula nung kinasal tayo, sunod-sunod na kami yung mga swerte na nangyayari sa buhay na. No? Love you. I love you. Uy! Pasok na. Ay, sorry. Pasok tayo sa loob. Pakita ko sa'yo kung gaano kaganda ito nakuha natin. Dito! Nasusunog! Uy! Si baby! Maria, ang bahay natin.
pasensya na kayo kung pumunta kami dito, ha? Kasi wala na kaming ibang mapupuntahan, eh. Anak, huwag kang mawawalan ng pag-asa, ha? Kaya mo yan. Kapit lang. Malalampasan niyo rin ang lahat ng to. Dahil wala naman kaming naagrabyadong tao para parusahan kami ng Diyos ng ganito. Namumuhay naman kami ng marangal. Hindi naman kami nagkukulang sa pagdarasal. Sinusubukan lang kayo ng Diyos. Nay, sobra naman na yun. Sobra na. Ate, hindi naman ligtas kayo. Nasaktan ba kayo? Ay. Kamusta naman? Ate, kung kailangan mo ng pera, pwede naman kitang pahiramin. Tsaka nagdala din kami ng mga damit tsaka pagkain. Oo, madaming huto, oh. Salamat. Hindi ko lang po dito, ha? Sige. Naging maganda kasi yung trabaho ni Victorino, kaya may kailangan ka, sabihan mo lang kami. Sige, Carmelita. Ipamukha mo pa sa akin kung anong meron ka at wala ako. Ano? Ate, hindi yun yung gusto ko sabihin sa'yo. Gusto lang talaga namin tumulong, ate. Tumulong? Eh, ikaw nga may kasalanan kung bakit kami minalas eh. Kasi sukob ang kasal natin. At hindi ka kasi nakikinig kay nanay. Hindi yun totoo, ate. Di ba nga kinampihan mo ba ako kay nanay? Tapos ngayon sisisihin mo ko? Dahil mahal kita, pero ikaw, sarili mo lang iniisip mo. Dahil puro inggit. Puro inggit ka. Di kita maintindihan, ate. Tama na yan. Pwede mo kayo mag-angay. Kasalanan mo lahat to eh. Dahil gusto mo kung anong meron ako, meron ka din. Naiinggit ka sa kasal ko, kaya nagpakasal ka rin kaagad. Nasukob tuloy ang kasal natin. Nasukob kami, minalas kami, at ikaw, sinuwerte ka. Hindi yan totoo, ate. Huwag mo kong paratanga. Tama na! Kumalma nga kayong dalawa, mali ito. Anong mali, Nay? Eh, ikaw nga nagsabi na totoo ang sukob. Kung hindi totoo yun, paano mo mapapaliwanag yung nangyayari sa buhay ko? Ha? Kami, pabagsak kami, pabagsak. At eto naman, pataas ng pataas. Hindi ko naging kasalanan kung bakit kayo nang hirap ngayon. Mahal. Hindi ko din naging kasalanan kung bakit walang trabaho yung asawa mo. Hindi ko din naging kasalanan kung bakit lasinggero yan at nabaon kayo sa utang. Saka hindi ako inggitera, ate. Ikaw! Ikaw ang inggitera! Mahal. Sana ikaw na mamalasin at magdusa. Tama na. Nagsensya mo na muna yung ate mo. Nakapag-isip din yun. Tayo, patuloy lang tayo sa pagsisikap sa buhay, ha? Kito bebe na yan naman, nun. Bakit? Mahal, huy. Tingnan mo. Wala, siguro guni-guni ko lang. Halika na. Pahinga na tayo. Ha? Ano yung mahal? Susi. Sino susi? Susi? Ayun, nalaglag. Baka Ayun. pag ako ng ng panyo. Ah, sige. Nakikiramay ako. Nakikiramay?
plastikan to. Anak, kumalma ka. Huwag naman dito. Nakakahiya sa mga tao. At magpakita ka naman ng kahit konting respeto sa buroy ng asawa mo. Ha? Carmelita. Humihingi ako ng pasensya sa mga nasabi ko noong nakarang araw. Napakakapal ng mukha mo, ate! Pumunta ka pa talaga sa burol ng asawa ko? Ano? Masaya ka na? At tapat na yung gusto mo! Minalas na din ako! At mas masakit yung sa dinanas mo! Anak, dumaan akong palengke. Tapos naisip ko, bilhin na rin kita ng prutas tsaka gulay. Salamat, Nay. Okay lang po ako. Anak, alam ko na mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero sana magkaayos kayo ng ate mo. Kailangan niyo ang isa't isa. Totoo, Nay. Nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko. Kailangan kong bumawi kay ate. Diyos ko, anak, ano nangyari? Marcelito? Oh, Adobo. Para sa'yo. nakakapanibago ha. Nagluto ka yata. Alam ko kasi malungkot ka eh. Diba si nanay nasa kabila. Tapos, nag-away pa kayo ni Carmelita. Maria, alam ko na marami akong kasalanan sa'yo. At sa baby natin. Kaya ito ako, natauhan na ako. Dami nangyari sa atin. Pero, Maria, bukas na bukas, susubukan ko maghanap ulit ng trabaho para makabangon tayo. Ha? Nabalik kita. Halika na, kumain ka na. Salamat. Okay ka lang? Bakit? Masakit sa dibdib. Ano nangyari sa... Marcelito! Marcelito! Tulong! Ate. Ate, sorry. Nakikiramay ako. Carmelita. Ate, pasensya na sa mga nagawa ko nakaraan. Okay na tayo. Nandito ka. May kasalanan ng lahat. Kaya tayo minamalas dahil sa sukob. Sana hindi na lang ako nagpakasal.
hindi ko na lang kayo sinabayan. Sorry, ate. Ay, hanggang kailan ba itong pagdudusa namin? Kailan po ba ito matatapos? Maraming taon na ang lumipas pero hanggang ngayon, kumbinsido pa rin ang magkapatid na Maria at Carmelita na sukob ang sumira sa buhay nilang dalawa. Pero sukob nga ba talaga ang totoong dahilan kung bakit ang magkasunod na kasalan nauwi sa kamalasan? Maria Carmelita, ang question ko, paano kayo nakabangon mula dito sa sunod-sunod na masasamang nangyari sa buhay niyo? Dapat matatag yung dibdib mo. Hindi mo pwedeng upo ka lang. Kailangan may dibdib kang matigas. Kailangan mag-iisip ka kung anong pwede mong gawin. Dasal lang, hapit lang kay Lord. Pagkatapos ng di umunoy sunod-sunod na kamalasan, ibinuhos na lang ni Maria at Carmelita ang kanilang oras sa pagtaguyod ng kanilang mga pamilya. Pero para maliwanagan ang magkapatid sa totoong nangyari sa kanila, tinupad namin ang hiling nilang makita ang paranormal expert na si Ed Caluwag. So ang paliwanag po sa sukob, nag-aagawan kayo ng biyaya nung taon na dapat ay dapat sa isa lang mapupunta, and eventually pag may kinuha si universe sa isa, may kukunin din sa isa. Initially, yun yung naramdaman ko, may mabigat po sa kanilang dalawa. Mayroong nag-curse o may nagsumpa within the family. Sukob per se ay isang folk belief. Bad omen ito or magkakaroon ng kamalasan, financially, sa buhay. Basically, ang sukob ay pananakot. Ang simbahan does not look favorably at it kasi it is a form of superstition o pamahiin. Walang batayan. Kahit scientifically, walang batayan. Ngayong naliwanagan na ang magkapatid na Maria at Carmelita sa misteryong bumalot sa kanilang pamilya, mga buhay naman nila ang sunod nating paliliwanagin. Yan, para sa inyo yan. Ang una naming regalo, negosyo packages worth 75,000 pesos. Meron tayong beauty products business. Perfume business, meron ding gourmet products business, at mga grocery items na pwedeng itinda. At dinagdagan din namin yan ng brand new smartphone para talagang career ang online business ng magkapatid. At syempre, may regalo rin kaming merienda food cart business para sa dalawa. Isang corn dog business para kay Maria at isang 8-in-1 merienda business naman para kay Carmelita. Sinamahan na namin yan ng TESDA training programs para siguradong matututo sa pagnenegosyo ang magkapatid. Tapos syempre may living room showcase din para sa inyo. Ngayon po, swerte namin. Ay, naku, thank you rin. But wait, there's more! Para makapag-relax ang magkapatid, may regalo kaming isang pampering and relaxation treat para sa kanila. At ito, meron tayong special surprise para sa inyo. Sige, buksan nyo. Ang huli naming regalo, wish ko lang savings para sa magkapatid na Maria at Carmelita. Maraming salamat sa wish ko lang. Patunay ang kwento ni na Maria at Carmelita na ang konsepto ng malas o swerte mga tao lang daw ang gumawa. Dahil sa huli, tayo pa rin ang responsable sa ating mga kapalaran. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang bagong Wish Ko Lang. Wish ko lang,